Di ba, mga kababayan? Eto para sa inyo 'to. Pa ang kanilang No? sphere of Para doon sa mga pro-China. Oh, para doon sa mga sumusuporta sa China. Di ba, mga kababayan? Wala pong iba. Ay, sabi, pakita mo data. Ay, naku. Charles! Wag kang iiyak pag nakita mo yung data. Mayayabang kami dito eh. Di ba? Para sa mga DDS, mayayabang kami dito eh. Punta ka Social Blade. No? Tingnan mo yung date. Kumpletos recados ang data doon. Kumpletos recados ang data ng mga vlogger doon. Tignan mo yung data ng mga vlogger na sumusuporta sa dating Pangulong Duterte o vlogger ni Duterte versus doon sa akin na lang. Sige, tignan mo yung data doon. Pero huwag kang babalik dito at iiyak ka, ha? Lintik na yan. Wala pa lang, sinasabi ko, walang bilang si Mark Ramos. Pero pati pala monthly income ni YouTube. Walang bilang 'to, ha. Mapapatunganga ka na lang dun, Charles. Sasabihin mo, hindi talaga pantay ang buhay. Ako eto, hanggang ngayon umiiyak sa 20 pesos na bigas. Tapos etong tao na 'to, na ang pangalan na Mark Ramos, magsasalita isang oras. Magsasalita isang oras tapos ganito pala. Walang bilang. Di ba? Ito, Charles, para sa inyo to, na sumusuporta sa China. Tony, yan ang inihiyag ng pinunang hubog sertahan sa kanyang talumpati sa harap ng mga sundalo ng Northern Luzon Command sa pagdiriwang ng anibersaryo nito. Inatasan ni Bronner ang hukbong sertahan na mas palawakin pa ang kanilang sphere of operation, lalo't hindi anya malayong mangyari na madamay ang Pilipinas kapag nagkasa ng pag-atake ang China sa Taiwan. Ayan, di ba? Pinaghahanda po, mga kababayan, yung mga sinusuportahan nitong mga to, relax ka lang. May umaasa! May umaasa, relax ka lang, baka makalaya yung matanda, iiyak na. May umaasa na lalabas. Ngayong araw lalabas, no? April Fool's Day. Wala na yung parali-rally ninyo. Hindi kasali ang audience impact. Yung pasulat-sulat kay Putin, pasulat-sulat ni Greco Bellica kay Donald Trump, hindi, walang collab friend dun. Malabo. No? Kung makalaya man yan, 8 taon. Dahil 8 taon ang itatagal ng investigasyon at ng mga hearing. Di ba? Ganun lang yun. Naku. Ito yung China ninyo, yung ipinagtatanggol ng dating Pangulong Duterte. At, nung mga senador ninyo, mga kababayan. China pa more, di ba? Ayaw nyo sa Estados Unidos, pero ang sulat kay Trump, no? Si dating Pangulong Duterte po ay ganito, ganyan, lumaban sa droga sa Pilipinas, no? Tapos pagdating sa West Philippine Sea, tuta kayo ng kano. Di ba, mga kababayan? Tuta kayo ng kano. Ayan po pinaghahanda, mga kababayan, ni General Bronner, no? Ang ating mga kasundaluhan. Alam nyo naman po itong pagkaganid ng China. Biruin nyo ho, mga boss chief amo, sir. Pati po yung Palawan, no? Inuumpisahan nila, no? Ay, hindi. Made in China. Saglit nga. Vietnam eh. Nakasulat Vietnam eh. Ayan Made in Vietnam eh. Ano ba? Made in China daw. Iyak ka na. Biruin nyo, mga kababayan, pati Palawan, binibigyan na o ginagawa na ng naratibo ng China na kanila daw po yun. Base po doon sa mga unang panahon, mga bossing. No? Base po sa unang panahon. So ngayon, mga bossing, syempre ganyan po nag-umpisa yung kanilang 9-dash line. Diyan lang ho nag-umpisa yan eh. Ngayon po ipinangangalanda ka na ho nila, mga boss chief amo, sir. No?
ipinangangalanda ka na ho nila na totoo yung 9 dash line nila. Pero pinagtatawanan po, mga bossing, nung ating ng buong mundo. Di ba? Oh, ngayon, pag narinig yung sinasabi nitong sila Marcoleta na there is no such as West Philippine Sea, yung mga pagganon-ganon ho, mga kababayan, di parang umagri na tayo doon sa mga sinasabi ng China. No? Pag narinig yung sinabi nung si Lopez na wina-water cannon, nagwa-water cannon din po tayo. Pag narinig ng yun, buong mundo, totoo pala yung sinasabi ng China na binubuyo nila o binubuyo ng Pilipinas ang China, kaya sila wina-water cannon, kaya sila ginaganon. Di ho ba, mga kababayan? Sabi ni Charles B. ulit, wala namang may gustong ibigay no? Wala, no? Pero sunod-sunuran lang tayo. Pero nakita nyo naman, nung panahon ng dating Pangulong Duterte, naitayo na lahat ng building doon. Di ba? Syempre, hindi papalag yung dating administrasyon kasi sa China. Di ba? Kaya sunod-sunuran na. Laging itinatatak ni dating Pangulong Duterte sa isipan ng mamamayang Pilipino na hindi natin kaya ang China Bombahin lang tayo niyan. Ayun, mga kababayan. Pero ito po, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Charles, ikaw papalag ba? Magpapareserve ka? Oo naman. Bakit kami matatakot? Kung yung ating mga bayani dati, mga kababayan, inialay ang kanilang buhay, no? Para po dito sa natatamasa natin na kapayapaan, kalayaan. Bakit tayo, mga bossing? Matatakot tayo na ialay ang ating buhay para doon sa mga para doon sa mga susunod na henerasyon. Ito po kasing mga DDS, mga bossing, duwag po yan. Yan po yung mga takot, no? Na tumatamasa po ng kalayaan, galing po doon sa ating mga ninuno, sa pagtatanggol ng ating mga ninuno, tapos takot po yan, ipagtanggol. Yung ating bayan. Sabi nila, kayo ibabala sa kanyo na kayo una, BBM vloggers, yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sila ho, mga bossing, wala, takot, sa likod daw sila. Iyak ka na, hindi na masaya. Kita nyo? Pagka po pinatawag ng dating Pangulong Duterte yan, mga kababayan, isog tayo, halika, mag-EDSA tayo. Yang mga na ho yan, yung mga taga-suporta nila, wala ho, hindi pupunta. Kinukupal lang ho niyang mga yan. Si dating Pangulong Duterte, di ba? Hindi ka namin nakita doon sa EDSA. Kinukupal lang niyang mga yan si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Bakit? Kasi sasabihin ng dating Pangulong Duterte, tara, mag-isog tayo, mag-EDSA tayo. Tapos sasabihin na, opo, pupunta po kami. Putik na yan. Pagdating ng EDSA, 32 ang pumunta, 17 vlogger. Hindi pa pupunta yun kung walang palipad. Hindi mo ba, mga kababayan? Mga duwag ho yan. Alaw siyag bolso yan. Pagka sa pagtatanggol na po sa ating bayan, una kayong mga DDS, una kayong mga BBM vloggers, ha? Ganun yung mga yan. Mga takot ho talaga yan, mga kababayan. Di ba? Let me give you this challenge, this further challenge. Do not be content with securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. Piruin mo kahit sa parte na, pero yung mga DDS pa din, ayaw namin sa Estados Unidos. Baka yung iba pa nga sa kanila dyan, tanggalin nyo na yung Typhoon missile, ganito, ganyan. Di ba? Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. Okay? So extend na natin yung sphere of operations natin. Because
If something happens to Ay, hindi, may hirit pa si Charles dito. Ni minsan may written history ba na sinakop tayo ng China? Ano, babase ka doon sa nakaraan? Eto, nakikita mo na kung ano yung ginagawa nila sa Pilipinas. Yung pa din ang pagbabasehan mo. Eh baka bopols ka. Oh, baka may ano ka. O porkit sinakot tayo ng dati ng Amerika, eh yun na din ang pagbabasihan natin. Samantalang ito, nakikita natin, naglalagay ng Typhoon missile yung Estados Unidos para maprotektahan tayo. Yun pa din ang pagbabasihan mo. Aba, baka bobo na tawag sa'yo. Di ba? Eh, wala kasi sa history ng China na sinakop tayo. Eto, may mga palabas sila na sinasakop na ang China, na kanila na daw ang ating Palawan. Eto, binabangga yung mga barko natin. Oh, ng China. Tapos papalabasin sa buong mundo na kawawa sila dahil inuudyukan. Tapos biglang masasamahan pa nung si Lopez. Opo, nagwa-water cannon din tayo. Di ba, mga kababayan? O yan na, ipapamigay na yung West Philippine Sea. Official na bang inaward sa atin ang West Philippine Sea? Pangalan, hindi. Pero naipanalo na yan. Diba? Naipanalo na yan sa UNCLOS. Oh. Anak ng tinapa naman mga DDS. Ano? Kaya pa? Kayo lang ni Marcoleta ang nagsasabi ng there is no such as West Philippine Sea. Uy, ako pa GG ngayon. Sinasagot ko lahat ng tanong mo. Oh, naipanalo sa UNCLOS. Ano ginawa ng dating Pangulong Duterte? Papel lang yan eh. Di ba? Papel lang yan eh. Eh, tubig lang yan eh. Oh, no, ano, ang pinaglaban ni Marcoleta nung sinabi niyang there is no such as West Philippine Sea. Ano? Eh, pangalan po yung ibig ko sabihin. No? Oh, ikaw ba naman, aangkinin mo o sasabihin mo na sa amin po ang West Philippine Sea kung ang tinatawag mo eh South China Sea. Sa amin po ang South China Sea. Sa amin po ang South China Sea. Sa amin po ang South China Sea. Baka kutusan ka pa nung pinagsasabihan mong sa amin ang South China Sea. Biruin mo pangalan South China Sea tapos sasabihin mo sa iyo. O, di ba? O, ngayon mga bossing, inaward na ba ang West Philippine Sea? Gusto na ipamigay ang West Philippine Sea. Ewan namin sa'yo. Ay, naku po mga kababayan. Mga DDS, hindi ba? Ako sinasagot po natin lahat yan mga kababayan. Rektahan po nating sinasagot yan. Di ba? O, naipanalo na ng Pilipinas sa UNCLOS ang karapatan natin diyan mga bossing. Ang ginawa ng dating Pangulong Duterte, wala. Tinulugan lang po dahil nga takot kay Xi Jinping. Mga boss, chief, amo, sir, kagaya po ng araw-araw nating live, 1 oras, lumipas na din po. Magpapaalam na ako. No? Malamang sasabihin ni Charles ito, natakot sa akin. Si Mike Ramos. Lahat yan, sinagot ko ha. Magpapaalam na ako. Maraming salamat. And God bless po. Oy, iiyak kayo susunod, no? Pagdating ng July, iyakan ulit yan. Impeachment naman.